Amen. Good morning sa bawat isa mga kapatid. Ang Panginoon ang ating patnubay. Siya yung ating gabay. Siya yung naglilid sa atin ng ating patutunguhan. Purihin ang Panginoon at salamat sa bagong umagang ito. Alam niyo po mga kapatid, yung compass ay design siya para i-lead kung sino man yung may hawak nun or nakatingin doon. Lalo na sa mga manlalakbay ay meron silang compass. At yung compass daw na yun, sinasabi niya kung saan ka pupunta at kapag kasusundan mo yon, it will lead you to your destination. Pero yung compass na yon, hindi niya sasabihin kung ano yung pagdadaanan mo along the way. But kapag kasusundan mo yon, ay makakarating at makakarating ka doon sa iyong pupuntahan. Kadalasan ay kinukumpara ang Panginoon sa isang compass na alam ng Panginoon kung saan tayo patutungo. Though hindi niya sinabi na tayo ay hindi mauulunan, hindi maaarawan, I mean, hindi tayo makakaranas ng iba't ibang pagsubok para makarating tayo doon sa ating destination. But He promised He will never leave us nor forsake us. He promised that He will provide our needs and He will never forget us in our journey. Amen. Tayo nga muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa umagang ito. Thank you for reminding us that You are our guide, that you are with us in our journey. Thank you for your love, for your care, for your amazing love, Panginoon. At hindi nyo kami kahit kailan ay hindi nyo po kami iniiwan. Salamat, Lord. Forgive us from our sins. At please lead us today, O God. Kayo po ang manguna sa aming pag-aaral at sa aming pagpupuri sa inyo. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung meron man daw nakakasiyasat at nakakaalam ng ating puso, yun ay ang ating Panginoon. Minsan hindi natin lubos na kilala yung ating sarili, pero ang Panginoon ay kilala niya tayo. Siya yung humubog sa atin, siya yung gumawa sa atin. Amen. Awitin natin yung isang kanta, The Potter's Hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect love.
Sabi niya dyan na, take me, mold me, use me. Purihin ang atin pong Panginoon. At sabi niya sa Psalms, sa Salmo chapter 23. Amen. Psalms chapter 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong lakas ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala ninyo'y pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda ninyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran ninyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubos ang laman ng aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan ninyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay ninyo, Panginoon, magpakailanman. The Lord is our shepherd. Siya yung nag-iingat sa atin, gumagabay sa atin, at alam nyo kapag ka-shepherd, yung tagapangalaga, ay lagi siyang nakatingin dun sa kanyang tupa. At kapag may umatake sa kanya, sa mga tupa niya ay haharap siya. Kaya naalala nyo si David, noong kakaharapin niya itong si Goliath ay walang naniniwala sa kanya dahil hindi nga siya sundalo. Pero ang paliwanag niya kay Saul ay, lalabanan ko yung Goliath na yan. At kaya kong gawin yon dahil ako ay isang pastol. Kapag ka may leon na sasakmal sa aking tupa ay nakikipag-agawan ako. Pinapatay niya yung mga leon. Talagang gagawin lahat ng isang shepherd upang maalagaan yung kanyang tupa. At ang Panginoon, siya yung ating tupa at gagawin niya lahat upang sa ganun tayo ay maingatan at maalagaan at lalo't higit ay magabayan. Amen po. Good morning din po sa inyong lahat, Ate Joby, Ate Aileen. Have a great thankful Monday morning, Pastor, and everyone. Sabi ng aking mamang Lani ay, good morning Nakong. Good morning Mamang and Papang Along. At sa aking may bahay, Sister Lovely, good morning sa iyo dyan. Tayo kay Lansmer. Good morning, Lansmer. Sa buhay natin ay napapansin din natin yung paggabay sa atin ng Panginoon. May panahon na merong tayong gustong kunin, meron tayong gustong makamit, at minsan ay hindi ito ibinibigay ng Panginoon dahil hindi ito yung para sa atin. Gusto kasi talaga ng Panginoon yung makakatulong sa atin at yung bagay na ibibigay niya sa atin ay makakabuti. Kaya minsan din may mga panahon na yung mga plano natin ay hindi pinapahintulutan ng Panginoon kasi maaring makasira sa atin yon. May panahon din na pag gumagawa tayo ng hindi maganda ay nakokonsensya tayo. At lahat yon ay ginagawa ng Panginoon. Leading yun ng Panginoon para tayo ay mapabuti. Mailid niya tayo doon sa tamang daan. Amen? Sa landas na kung saan ay patungo talaga sa ating Panginoon. Kaya salamat sa mga pangyayari sa buhay na kung saan ay nagtulak din sa atin para sumunod sa ating Panginoon. May panganahon na napapalo din tayo ng Panginoon dahil kung saan-saan tayo nagpupunta. Minsan nakakalimot din tayo sa daan na gusto ng Panginoon na tahakin natin. Kaya ang isang shepherd ay meron din siyang kawit eh. Meron siyang
kahoy na ganyan, sa dulo ay meron siyang kawit na ganon, ikakawit yon doon sa liig ng tupa para sumunod yung tupa. Dito ka, huwag kang pumunta dyan, mapapahamak ka dyan. Ang Panginoon ay madalas ganon sa atin na kinukuha niya tayo at ipinupunta niya tayo doon sa daan na papunta sa Kanya kapag tayo ay nawawala na. May time na tayo, na out of focus tayo. Alam mo, yung compass, imbes na papunta tayo sa south, ay yung tinutungan na natin ay papunta na sa north o kaya sa west. Kaya Panginoon, ipupunta niya tayo kung saan tayo mapapabuti. Amen? At makikita natin sa buhay natin na meron ngang Diyos na gumagabay sa atin. Kadalasan dyan, napapansin mo na lang yan kapag napagdaanan mo na yung mga bagay-bagay. Kapag andun ka doon sa sitwasyon, parang, Lord, ito ba talaga yung plano mo para sa akin? Ba't napakahirap naman? No? At minsan nagdududa tayo sa plano ng Panginoon. Ngunit yun yung plano ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Oo, meron tayong mga daraanan na libis. Sa isang kanta nga, God is good. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you. Iga-guide tayo ng Panginoon kahit sa mga madidilim na nilalakaran natin. Laging mabuti ang Diyos. Kaya kung may mga pinagdadaanan tayo ngayon, mga pagsubok, mga problema, no? Ipinapahintulot yan ng Panginoon para din sa atin. May mga time na tayo ay nahihirapan dahil sa mga maling desisyon na ginawa natin. Ngunit ipinahintulot din yun ng Panginoon para sa ganun ay makarealize tayo na mabuti pala ang sumunod sa gabay ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Na mabuti ang Panginoon, mga kapatid, sa atin. He is working even we are thinking that God is not working. God is there even we cannot see that God is there, but He is there. He is surely there beside you, beside us. Noong panahon na itong si Maria at saka si Joseph ay dumanas sila ng pagsubok. Sa yan? Sa Matthew yan, yung pinag-aaralan natin, yung series natin. Na kung saan nasubok yung pagmamahalan nila, lalo na yung pagmamahal ni Joseph sa kanyang asawa. Nung malaman niya, kalain mo yun, ikakasal na sila, pero nalaman ni Joseph na, nako, itong si Maria na kanyang kasintahan ay buntis. At napapaisip siya, ano kayong kanyang gagawin? Iiwan niya kaya si Maria? Or paninindigan niya or sasamahan niya sa pinagdadaanan ni Maria. Kasi alam naman ni Joseph na walang tatayong ama sa kanyang sa pinagbubuntis ni Maria. So nag-iisip siya at dito dumating yung pagkalito sa kanya. Nag-aagaw yung kanyang pagiging mabuting tao at yung kanyang kaisipan bilang isang tao rin. Mabuting tao dahil ayaw niyang iwan si Maria kasi masasaktan si Maria kapag iiwan niya. No? At yung kanyang pagiging tao naman ay ayaw niyang mapahiya sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. May mga tagpo minsan na ikinukonsidera natin at nagfo-focus tayo yung kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Minsan ayaw nating magsuot ng maganda, nakadress, na pupunta sa church at madadaanan mo yung mga tao at sasabihin nila, wow, ang ano naman yan, ang holy naman yan. Minsan, ikinoconsider natin, kaya minsan di na tayo nagsusuot ng ganun kasi baka anong sabihin ng tao. No? Ngunit ang paalala sa atin ng Panginoon, kung ano yung mabuti gawin mo, kung ano yung nakalulugod sa Panginoon, yun yung gawin natin at panindigan natin. Amen po ba? Manindigan tayo sa tama. At, oo, may mga times na lito tayo sa pagdidesisyon kung ano yung ating gagawin. Kaya itong si Joseph, nalilito siya. Ano kaya yung kanyang gagawin? Ano kaya yung aking gagawin?
Pero alam nyo, mabuti ang Diyos. Dahil sa panahon na tayo ay lito, na tayo ay kailangan nating magdesisyon kung ano ba yung dapat nating gawin, ang Panginoon andun gumagabay sa atin at nakikita niya tayo kung ano yung kung ano yung ginagawa natin, pero higit sa lahat, nakikita niya yung iniisip natin, yung laman ng puso natin. Amen. Natatarok na yan ng atin pong Panginoon. Kita nyo dito habang nag-iisip si Joseph, dito sa Matthew chapter 2. Atras muna tayo sa 1. Habang nag-iisip siya. Matthew chapter 1 verse 21 to 22. Matthew chapter 1 verse 21 to 22. 20 muna, atras tayo sa 20. Matthew chapter 1 verse 20. Habang pinag-iisipan ni Jose ito, nag-iisip siya yung binabanggit ko kanina, na kung iiwan niya ba si Mary o ano ba yung nangyari kay Maria, ano yung kanyang gagawin. So nag-iisip siya ngayon, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa mga kasalanan. Ito na yung sinasabi ko na paggabay ng ating Panginoon na sa panahon na tayo ay nalilito, nag-iisip kung ano yung ating gagawin. Ang paggabay naman ng Panginoon ay naririyan. Kaya mahalaga din po na kapag tayo may mga desisyon na gagawin, manalangin tayo. Mahalaga din, ako po madalas kong ginagawa kapag may gagawin ako ay humihingi ako ng payo doon sa aking mga kapwa pastor o kaya yung mga nakatatanda sa akin. At madalas ay nakakapag-desisyon tayo ng maganda kapag kaganon, pag humihingi tayo ng payo. Ako po kasi ay kapag nagsasarili akong nag-iisip o nagdi-decide sa aking sarili ay madalas akong magkamali. At salamat sa Panginoon dahil sa mga nakaraan ay tinuruan din ako ng Panginoon na laging magtanong sa Panginoon at humingi, huwag mahihiya na humingi ng payo. Ako po ay humihingi ng payo sa mga kapwa ko pastor. At ito pa yung isang nabless ako. Kapag pinapayuhan nila ako, may kasamang panalangin. They are praying for me. No? Kino-confirm nila kung ano yung aking sinasabi. At kapag hindi naman ito kalooban ng Panginoon, ay binabanggit din nila and they are praying for me. Mahalaga din ho yun na meron tayong mga spiritual leaders, meron tayong mga spiritual na tatay. So yung mga tagapanguna nyo po sa mga bawat simbahan na kung nasaan kayo, irespeto natin sila at humingi tayo ng payo sa kanila at panalangin. At even also we should pray also for them. Yung mga tagapanguna natin, kailangan din nila ng prayer na nagmumula sa atin. Hindi perfect. Sorry po, medyo sinisipon ako ngayong umaga. Hindi perfect yung ating mga tagapanguna, pero ang paggabay ng Panginoon ay nasa kanila. Kaya maganda na ipinagpipray din natin sila. So yun yung una. Ginabayan sila ng Panginoon. Meron pang pangyayari dyan na ito namang mga pantas ay ginabayan din sila ng Panginoon. Matthew chapter 2 verse 9 to 10. Matthew chapter 2 verse 9 to 10. Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Itong mga pantas na ito, alam nila na ipapanganak ang Panginoong Yesus doon sa Bethlehem, Judea. At ang naging guide nila kung nasaan banda ipinanganak ang Panginoong Yesus ay isang bituin. Ginamit ito ng Panginoon, nagliliwanag na bituin at nakikita nila yon, sinusundan nila ito. At hanggang sa verse 10, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan.
nanguna sa kanilang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol, inilabas nila ang kanilang handog na ginto, insenso at pabangong mira. So meron din, bukod sa naglakbay sila ng malayo para pumunta sa Panginoong Hesus at masamba ang Panginoong Hesus, ay meron din silang dala-dala na mga gift. Pero puntahan natin muna yung bituin. Sabi niya dyan na nakarating ang mga pantas na ito sa kinaroroonan ng Panginoong Hesus dahil sa nakikita nila yung bituin na ipinagkaloob ng Panginoon para maging guide nila. At sa Old Testament nangyari rin yan. Puntahan natin sa Exodus chapter 13, verse 21 to 22. Makikita ninyo dito yung paggabay ng Panginoon sa kanila din. Exodus chapter 13, verse 21 to 22. Exodus chapter 13, verse 21 to 22. Ito yung paglalakbay ng mga Israelita sa pangunguna ni Moses. So from Egypt, lumabas sila doon sa Egypt. Sila yung mga alipin doon at ang Panginoon gusto niya na mapalaya itong kanyang bayan. So sabi niya kay Moses, ilabas mo yung aking bayan mula dyan sa lugar na yan at pumunta kayo doon sa lugar na ipinangako ko para sa inyo. So habang sila ay naglalakbay, meron silang guide. Amen? Exodus chapter 13, verse 19. Doon na tayo sa 21. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. So, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan. Merong object dito na ginamit ang Panginoon. Merong kagamitan ng Panginoon para sila ay i-guide galing sa Panginoon. Sa pamamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi, ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. So nangunguna sa kanila, merong kapag mainit siguro ang panahon, maaraw, dahil mainit on that time mayroong isang makapal na ulap na kung saan ay nangunguna sa kanila at ito namang mga tao ay sinusundan nila yon. Wala pa silang mga mga gamit na Google Map, ganyan. Mga guide nila sa paglalakbay. Ang Panginoon napakabuti, meron siyang ginamit na ulap para sa ganun i-guide sila. At merong haliging apoy, sa gabi naman nagliliwanag ito para sundan nila, nangunguna sa kanila. At maaaring sabihin natin, napakapalad naman nila noon dahil ginagabayan sila ng Panginoon at merong ulap, merong tawag dito, yung apoy, haliging apoy na kapag gabi ay nagliliwanag. So mapalad sila noon. Ngunit, mas mapalad tayo ngayon. Bakit? Nababasa na natin kung ano yung nangyari sa kanila Meron na itong Bible na hawak natin. This is our guidebook. Guidebook to everlasting life. At marami na rin mga pastor ngayon na nagtuturo, nagpapaliwanag ng pangasalita ng Panginoon upang sa ganun ay meron tayong guide. Minsan kasi medyo ang tao ay andyan na yung guide. Ayaw pang sumunod. Kaya nawawala. Napakahalaga yung mga guide na ito, mga kapatid. Yung mga Israelita ay nung naglakbay sila, andyan yung apoy, haliging apoy, andyan yung ulap. Sa mga seaman naman, sa mga nasa barko, shout out sa inyo. Meron din silang tinatawag na, bukod sa compass, meron pa silang parola, lighthouse, kumbaga, na kapag meron silang mga daungan, at sa daungan na yon merong malaking building bang tawag doon? Merong isang malaking ipinatayo doon, something na sa taas niya ay merong liwanag, merong light, merong malakas na ilaw. At kapag kayong barko ay malayo pa lang, nandun pa lang siya sa medyo malayo-layo pa, makikita niya na yon. Hindi, kapag nasa barko ka kasi, hindi mo makikita yung mga kabahayan, yung mga lupa no? Nakikita mo ay tubig siya na para siyang pabilog na ganon. Ayon sa kanilang kwento. Ako po ay hindi seaman, na nakikibalita lang sa kanila.
At kapag ka nandoon ka at gabi, ay makikita mo yung ilaw na yun na umaandap siya. No? Nagliliwanag na ganon. At makikita ng mga seamen, ayun na yung liwanag, doon tayo dadaong. So susundan nila yon at makakarating sila doon sa daungan. Kaya napakahalaga yung guide. Ganon din sa atin. Ang maganda nga sa atin, ang Panginoon, nananahan na sa atin. Kaya kapag ka nakagawa tayo ng hindi maganda or may gusto naman tayong gawin, ay andun yung mararamdaman mo yung leading ng ating Panginoon. Kapag kamali yung ating ginagawa, ay nakokonsensya tayo. No? Kapag ka naman yung ginagawa natin ay para sa Panginoon, nakakaramdam tayo ng kagalakan. Amen? Itong mga pantas na ito, nung naglakbay sila, yun yung kanilang naging guide. Merong isang star na kanilang sinusundan. At ang maganda, nung sila ay sumamba sa Panginoon, meron din silang dalang ginto at insenso. At alam nyo yung ginto na yan, nakatulong yan eh. Kasi nung naglakbay na sila si Jose ay siyempre wala nang trabaho dyan. At inutusan siya ng Panginoon, ginaid itong si Jose na tumakas naman mula sa Bethlehem papunta sa Egypt. At nung andun na sila sa Egypt, siyempre wala silang magagamit. Amen? At kaya buti na lang, nauna ng Panginoon, mayroon siyang mga pinadala to provide their needs. Nagdala sila ng ginto at in-offering ito sa Panginoon. Kahit naglakbay sila ng malayo at daladala nila yung ginto na yon, ay mapapansin natin yung tunay nilang layunin, yung pagsamba nila sa Panginoon. Bakit po? Nung nag-offering sila, hindi sila nagreklamo. Masaya sila na sumamba sa Panginoong Hesus at kasama ng pagsamba na yan, ay meron silang daladala na gift sa atin pong Panginoon. At yun yung isang nagpapatunay na tayo pa ilingkod ng Panginoon kapag kamasaya tayo sa ating giving, walang pagrereklamo, at maaring rin yun, kabawasan rin yun sa kanilang kayamanan. No? Masakit din sa kanila yun, medyo kaltas din yun sa kanilang kita, no? Sa meron sa kanila pero inoffer nila sa Panginoon. Ang Panginoon kasi hindi siya nakatingin sa sa amount ng ibibigay mo. Nakatingin sa Panginoon yung desire mo na talagang maglingkod sa ating Panginoon. Amen. At sa isang Kristiyano, dapat hindi na dapat pinipilit pa yan na magbigay ka, mag-offering ka, hindi. Kusa na yan na lumalabas at ginagawa ng isang Kristiyano, yung tithes natin, yung offering natin, no? Sige, wag na nga. Doon na tayo sa offering. Ganun na lang, no? Ng isang bunga, ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay meron siyang kusa na nakikita niya din. Alam mo yung ay pinapahintulot din minsan ng Panginoon talaga na makita natin yung mga needs sa church, no? May mga kapatid din na talagang mapagmahal sa mga pastor. Lalo na sa mga walang pastor na walang trabaho, kundi doon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Nakakatuwa at nakaka-encourage din yung mga kapatid na anything na pwede nilang maibigay doon sa kanilang pastor ay, alam nyo yun, kusang loob. Hindi naman sila pinilit, hindi naman sila sinabihan na magbigay, no? At hindi rin nila iniisip, no? May nagagalak din ako sa Panginoon, isang encourage din sa akin. One time ay mayroong nag-abot din sa akin dito na, pastor, ito love gift mo, no? At maaring hindi nila ako bigyan ng love gift. Bakit? Una, may trabaho ako. At pare-parehas kaming nagtatrabaho. Maaring kung normal na tao sana, isipin niya na hindi, wag na nating bigyan yan si Pastor AJ kasi may trabaho naman yan, sumasahod din naman yan, no? Pero marahil ang naging tingin ng tao na yon ay nagkaramdam siya ng kagalakan sa pagbibigay din. Hindi ko kayo in-encourage na magbigay sa pastor. Hindi ko po kayo in-encourage, no? Binabanggit ko dito ay yung damdamin ng isang lingkod ng Panginoon. Pero meron din naman yan. Kung Galatians chapter 6 verse 6, kita nyo to. Napaburst tuloy tayo. Galatians chapter 6 verse 6. Nagagalak lang po ako mga kapatid dahil may mga kapatiran na concerned sa kanilang pastor. At sa anumang paraan na pwede nilang magawa, they are praying for their pastor, they are giving love gift to their pastor, they are encouraging their pastor.
ay malaking bagay. Kasi marami na rin mga pastor na tumigil talaga sa paglilingkod sa Panginoon dahil marahil nanghina na rin sila dahil tao din naman sila. At malaking bagay na may mga tao na concerned din sa kanila. Galatians chapter 6 verse 6. Ang mga tinuruan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Amen? Ang mga tinuruan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. So, alam ko yung mga kapatiran na nagbibigay din sa mga pastor ay nakikita nila din. Una, yung needs ng pastor na sa Pilipinas, alam nyo yung mga nagmomotor sila, kailangan din naman nila ng panggasolina. Kailangan din nila ng pangkain. At talagang ginagampanan nila yung kanilang tungkulin para maturuan yung mga kapatid, maibahagi yung mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, kapag magbibigay tayo, huwag tayong magbase sa ginagawa ng pastor. Kasi magmumukhang empleyado yung pastor ninyo eh. Na, itong si Pastor EJ, masipag ito mag-Bible study, sige, bigyan natin to ng panggasolina. Ito si Pastor Apollo, tamad ito, na Sunday lang ito na pupunta sa church. Huwag nating bigyan yan. O bigyan natin ng kaunti lang. Nakabase doon sa ginagawa ng pastor, hindi. Noong tayo ay minahal ng Panginoon, hindi siya nakabase doon sa ating kayang gawin. Nakabase siya doon sa kung sino siya. Dahil ang Diyos ay Diyos siya, God is love. Minahal niya tayo ayon sa kanyang sarili. Dahil mapagmahal siya, kaya niya tayo minahal. Hindi niya tayo minahal dahil tayo ay kaibig-ibig. Hindi. Makasalanan nga tayo at hindi tayo karapat-dapat na ibigin. Hindi tayo karapat-dapat na iligtas. Pero ang Panginoon ay nag-base siya doon sa kung sino siya. Kaya kapag tayo ay tumutulong sa iglesia, sa church, sa mga pastor, sa mga tagapangaral, huwag tayong magbase doon sa ginagawa ng pastor. Magbase tayo doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Magbibigay ako, tutulungan ko tong pastor na ito dahil ito yung dapat na ginagawa ko. Amen. Huwag kang magbase sa kanyang pagkukulang. Kasi marami din pagkukulang yung mga pastor na yan. Purihin ang Panginoon. Kapag tayo ay, habang tayo nabubuhay, andun yung leading ng Panginoon. Ginaguide tayo araw-araw. Yan, araw-araw, nililid tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano yung dapat na ginagawa natin sa paglilingkod, sa pagdesisyon, sa ating pamumuhay, kung paano tayo makapamuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya mahalaga na ang mga kapatid ay meron tayong devotion. Araw-araw ay nagpipray tayo. Bakit? Para malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Last verse. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Last verse. Amen. Romans chapter 12. Ito yung sana natin, maging life verse natin, mga kapatid. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. Verse 2. Huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Mag-iba na tayo ng isip, huwag na tayong masyadong maging negatibo sa mga pangyayari sa buhay. Hayaan natin na ang Panginoon ang mag-lead sa atin. Hayaan natin na kapag mag-isip tayo ay laging, ito ba ay nakalulugod sa Panginoon? Hallelujah! Kino-consider natin kung ano yung nakalulugod sa paningin ng ating Panginoon. Amen! Piliin nating ipagmalasakit yung ating kapwa kaysa sila ay siraan. Piliin natin na mag-pray sa mga pastor natin na maraming pagkukulang.
sa mga leaders natin sa church, sa mga music ministry, sa mga ministry sa church, Piliin natin na tumulong sa pamamagitan ng pananalangin o kung kaya nating magbigay ng financial o anything, encouragement o anything na pwede nating maitulong sa mga tagapanguna sa mga ministries. Hallelujah. Piliin natin yan. Piliin natin makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Blessed Monday sa bawat isa sa inyo. Gabayan kayo ng Panginoon po saan man kayo magpunta ngayon, sa mga may trabaho, sa mga nasa bahay, mga nasa school, mga nasa office, mga OFW, mga farmers, mga seaman. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Mga pastor, magpakalakas po kayo at huwag tayong manghihina. Tulungan tayo ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong tumingin din sa mga negative, mga discouragement dahil siyempre ang kaaway ay una niyang i-discourage at papanghinain yung mga pastor, yung mga tagapanguna. Pero salamat sa Panginoon, siya yung ating guide. Ang Panginoon ang ating compass. Siya yung maglilid sa atin sa pupuntahan natin. Amen? Palain po kayo ng Panginoon at blessed Monday. Let us pray. Lord, salamat po Panginoon. I declare blessing sa bawat isa na papasok ngayon sa kanilang mga trabaho o mga nasa bahay, mag-aalaga ng kanilang mga anak o mga ano man ang kanilang mga pinagkakabalahan o mga lakad ngayon, Panginoon, mga businesses na meron sila, Lord. I pray blessing sa pandem. I-lead nyo po kami lagi, Panginoon. I-guide nyo kami lagi patungo sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Morning po.